Hi guys, what's up? Meron masyadong menin today. Alikat pag-usapan natin ang actually continuation ng video nila Kong Marcoleta, no? Pinag-uusapan nila rito si Idol. Ayaw tigilan. Yeah, guys, actually pinapanood ko pa lang itong ni Caio tungkol sa due process. Excuse me, sabi kasi ni Panyar Temyong, panoorin ko raw itong video na to. Nako. With the adorable, mukhang bagong taba si Loco Kaya na to ni Kamatis Analysis Unit. But anyway, yan. Papanoorin ko yan mamaya. Nakapag-umpisa na ako. Tapos nakita ko rin, guys, na dito sa episode na to, is nakapag-react na si Atty. Libayan, sila Apoluna, sino pa ba yung mga nakita ko? Si Mang Rene, si Teacher Mark. So, kaya pag-usapan natin to. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinaka-purpose dito ni Kong Marcoleta. Kung bakit nasisilip niya itong mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Ito ba ay influenced by other people or talagang siya on his own, no? Nakikita na nga niya yung mga lapses ni Raffy Tulfo. So dito, pinag-usapan nila yung mga siguro kapabayaan ni Raffy Tulfo sa kanyang committee. Taas siguro yung views ng ating... Oo. Dalawang pangunahin kailangan ng tao yan. So, kuryente. Oo. Paano yung kita ng may kita yata kamukha na sinasabi mo kanina? Oo nga. Dito ko kumuha kasi tayo ng ilang mga report. Magkano ba kinikita nito mga YouTubers, influencers, mga Facebookers? Alam ba ni Nelson yan? Oo, alam po ni Nelson ito. Sa kanya galing yan. Para lalo pa nating palalimin yung ating natalakay ng mga nakalipas na panahon. Kasi ang contention natin dito, minsan pala... Hindi, ilagay mo sa konteksto. Bakit natin pinag-uusapan yan? Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na atin na pag-usapan, minsan kasi pala, yung mga public official natin, particular na po, banggitin na natin, si Senador Raffy Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, nakakatulong naman pala pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Talagang... Anong ibig mo sabihin na hindi pangkaraniwan? Ito guys, meron ako nakita isang comment sa isang netizen. Bakit daw si Idol Raffy lang daw ang sinisilip? Ultimo daw ang presidente nag-post ng vlog niya. Si PBBM. Ito to be fair naman with PBBM. Una sa lahat, hindi naman siya araw-araw nagpa-vlog. Pangalawa, hindi po niya pinakakitaan ng kanyang vlog. Wala po so far, never ako nakapanood ng videos ni PBBM na may na-play na ads. Diba? Kaya wag niyo po i-compare. Malaki. Umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, sa pagiging isang senador, talagang para bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang... Kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? Dito po, sa kanyang account sa YouTube. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So, ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Diba? Mukhang ganun na nga nangyayari. Usapan muna natin. Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Ito po na, Kong, sa lahat ng mga may account, wag lang muna sa isang particular na tao. Kinakailangan daw po, para ikaw ay kumita, mag-apply ka sa YouTube partner program para kumita ng pera. At dapat ma-meet mo yung sumusunod na mga advertising guidelines. May mga guidelines pala yan. At least, meron kang 4,000 valid
watch hours sa loob daw po ng 12 buwan. At least meron kang 1,000 subscribers. At yon, ililink mo yun sa YouTube sa isang Google AdSense account. So lahat ng ito naman ay nasunod, ano ha, Kong? Et cetera, ano ha? Ngayon po dito lumalabas, ano, at kung ang pag-uusapan ay kita, ano ha? Sa United States daw po nagsimula ang perang pumapasok sa kanilang YouTube na may halagang $2 sa bawat 1,000 views. In every 1,000 views, meron kang $2. Dito For po sa, every 1,000 views, opo, may bayad na 2,000. no, $2. Hindi $2 $2 lang po, no ha? Ito daw po batay doon sa AdSense revenue para sa bawat 1,000 views sa kanyang channel o sa inyong channel, maaari daw pong kumita ng $1 o katumbas daw po ng 50 pesos. Ngayon po ay 57 ngayon, no ha? Okay. I remember, no, na I'm not sure kung si Sendong ang nagsabi nito or si Gossip Central. Sinasabi nila, or sinabi in whoever, no, said that. Sinasabi nila na depende kung gaano karami yung views mo. Minsan, the more na marami yung views mo, na nag-viral ang mga videos mo, the more na tumataas yung AdSense mo. Okay? Siguro, baseline yung $2 per 1,000. So, imagine nyo na lang. Tapos, paano kumikita ng malaki si Raffy Tulfo dito? Ganito, kada upload niya ng video, pwedeng magkaroon ng mga recurring views. So, while pinapanood yan, imagine niyo kung gaano karami yung videos ni Raffy Tulfo. I think it's more than 10,000 videos na yata. Ganun sila kasipag. Tingnan natin. Okay, so meron ng 11,000 videos yung channel ni Raffy Tulfo. Now, we're not even sure kung gaano karami yung recurring videos ni Raffy Tulfo. Diba? Kung gaano karami ang nanonood sa mga dati nilang videos. Kung mapapansin nyo nga guys, marami na rin mga content creator ang nagiging main topic na si Raffy Tulfo. Outside of Kabatas, outside of Kabatas, Kayubi, Kabugera, mga katambay, may iba na rin po ako nakikita sa TikTok. Kahit nga si Kaayo nakita ko na rin sa TikTok, nagulat ako, dito ka pala. Dati kasi super active ako sa TikTok. Ngayon, mas active na ako sa YouTube at saka sa Facebook. Actually, mas madaling gumawa ng video sa TikTok. Bakit? Kasi pag may nakita kang issue, gusto mo sagutin, download mo lang yan, stage mo, or do it ka. Then mag-react ka lang doon. And you're good to go. So, mabilis ang paggawa ng video sa TikTok. Anyway, going back dito sa issue na to. Kung meron nga ganon karami na si Raffy Tulfo, hindi malabo na itong sinasabi nila kong Marcoleta ay totoo. Okay? But again, even if you go to, halimbawa, Social Blade, pumunta ka ng Social Blade, may kita mo kung gaano yung approximate value na kinikita ng isang YouTuber with the likes of Raffy Tulfo. Hanggang 801 pesos, ibig sabihin, doon po sa 0.5 hanggang 0.8 pesos bawat viewer. 50 hanggang 80 pesos naman sa bawat 1,000 views. Once na kumikita ka na, maaari mong makuha ang perang naipon mo through Google AdSense, ang YouTube earning na ito at maaaring isanda po sa iyong personal bank account o sa etc. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Raffy Tulfo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, pesos? Or 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. at from 2.8 million. Pero take note guys, 26.1 million. And nasa 27.8 na ngayon si Raffy Tulfo.
So, mag-round off ka na lang dito. 'Di ba? Million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya ho kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong. Ano ha? So yun po ang ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. Ano? At well, wala namang Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million per month ba ito? Monthly. Monthly po. Average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin yung Ayan, range. opo. Yung median, yung average. 2.8 plus 45.2 Sabihin na lang natin divided by 27. 2. Opo. 27 Magkano? to 28. Ayan. 23.9. So, maaari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan, Doon Kong. sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong, pinag-uusapan. Sa ngayon Sa yung YouTube ano account natin, po yan, ng Rapid Tool Point Action. sa ngayon 23 point, yun yung halos baseline 24 million yung range. Yung range doon sa data na yon 26 million. Ngayon, 27 million na. 0.8 magti-28 na. So basically, there's a difference of magto 2 million difference. Kung sinasabi ni Kong Marcoleta rito na sabihin na lang natin nasa 23. Diba? 23-24, noong 2000, noong 26 million pa lang yung subscriber niya. It is safe to say na between 24 million to 30 million ang average monthly earnings ni Raffy Tulfo. YouTube pa lang, may Facebook pa. niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito doon sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang tao. maaring, yung haba na yon. Oo. So kaya kung kinuha yung range, maaari siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question. Yung Motibo, yan po. ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, opo. Kapag naging naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kong, dagdag ko pa. Dito naman sa lumabas sa YouTubers.me, lumalabas din daw po ito, Raffy Tulfo in Action net worth, 6.03 million US dollar. Kong, 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki, Kong, ang net worth. Sino naman ang... Ito naman po ay sa YouTubers.me. Inilabas po nila. Ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito. Yes po. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Nelson. Divided by 2. Medyo... 6.3 plus 36.2 42. divided by 2. Opo. Ilan yan? 21. Ayan. Ay, ano mo?
Magkano inabot? Kasi dito ko nga, lumalabas may computation pa po eh. 21. Oho. $21 21 million. 21 million US dollars. Times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. O maring mating niya niyan pagdating Opo. ng araw. Sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo, pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano Oh Lord, pasok na sa SALN. SALN na pinag-uusapan natin. Ang tanong, anong naka-indicate sa SALN niya? This is something na kung Marcoleta na there's some missing information, no? Ngayon, kung ipapasok natin ang RTIA channel ay pag-aari ng isang foundation. Okay? Pag-aari ng foundation. Ito yung pwedeng maungkat dito, no? On the top of my head na pwede kong maisip na andyan. Number 1, pinag-uusapan na ngayon ng SALN. Okay? Mandatory to guys sa lahat ng public officials. Dapat naka-indicate lahat doon. Okay? Ang SALN ba, pwede nating i-request sa FOI? Kung ano mga dineclare ni Raffy Tulfo sa kanyang SALN on his first year sa Senado, on his second year sa Senado. 'Di ba? So, yung foundation niya ba, paano nagra-run yun? Sige nga, paano nagra-run yun? Ano yung mga naka-attach na business? Actually, pagka foundation or NGO, hindi ka pwedeng, non-profit nga yan eh. Diba? Ngayon, paano kaya nagra-run yung kinikita ng RTIA na pupunta sa foundation? Actually, sinabi ko nga kay, ni-request ko kay Attorney Claire. Sabi ko, Attorney Claire, can you discuss RTIA as a foundation in the context of RCCP? Okay? Para na makita natin kung yung pag-run ba ng foundation ni Raffy Tulfo legit. I mean, on point yung process, on point yung mga So, siyempre, apply natin yung mga napag-aaralan natin. Out of curiosity, i-attach natin yung mga napag-aaralan natin para makita natin yung kung compliant ba si Raffy Tulfo. No? I'm sure naman he is. Pero ngayon na nasisilip na siya ni Kong Marcoleta, there might be a time na baka si Kong Marcoleta pa. I'm not saying that he is or he will be. Pero baka si Kong Marcoleta pa ang isa sa mga tao na paimbestigahan siya. 'Di ba? Ngayon, ano ang control? Ito yung tanong eh. I remember nung ni-report namin yung video ni sino pangalan nun? Tony Fowler. MPL ba yun? Sumagot sa amin si MTRCB. Sabi ni MTRCB, hindi na namin saklaw ang mga video sa YouTube. Ni-refer nila kami sa DICT. Halimbawa, in the case of Raffy Tulfo and RTIA, paano kaya? Sinong sisita kay Raffy Tulfo sa ginagawa niya sa programa niya? Not unless kung ang programa niya ina-air sa radyo at saka sa TV. Yung RTIA. Then pwedeng manghimasok dyan ang MTRCB. 'Di ba? The other question is, sino yung party in interest dito? Sino yung pwede magreklamo? Sino ang merong legal standing? Kung meron magrereklamo dyan sa ginagawa ni Raffy Tulfo.
That I don't know. Diba? That we don't know. Halimbawa ba in the future, pwede bang mag-file ng complaint si Kong Marcoleta tungkol dito sa ginagawa ni Raffy Tulfo as a public servant? Hindi ako sure. Hindi tayo sure dyan. Pero remember, no, even yung mga senador prior to this 19 Congress, alam ko nagkaroon ng kasuhan nagkasuhan sa kapwa senador. 'Di ba? Pero in relation sa mga gawain nila sa loob ng Senado. So I don't know kung meron na nagkasong congressman sa isang senador. 'Di ba? Well, it seems naman na binibigyan lang ni Kong Marcoleta si Raffy Tulfo sa mga bagay-bagay. Binibigyan niya lang ng pointers. Bagay na hindi mo dapat ginagawa. Otherwise, baka may magka-interest na mag-file sa'yo. Diba? Balik tayo. Yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta yan. Eh, bagay ko kasi ang katwinatan niya. Hindi, yung Raffy Tulfo in action, hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo at ang may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari. Di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo. Di ba? Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka. Ito, pakinggan natin ito mabuti. Alam naman pala ni Kong Marcoleta na na foundation Magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Ito. May income foundation. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Dapat nating makita yun. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin. Ito bigyan ko kayo ng isang case. Kukwento ko lang siya on the top of my head. So there's this one case between Philippine Lung Center at saka ang Assessor's Office ng City Hall ng Quezon City. It's about their real estate tax. Okay? So there is a portion of that hospital na pinaparenta nila sa mga pribadong institution. Okay? Sa mga pribadong tao. Mga nagtitinda, in short. So, sabi ni, I think it's the Assessor's Office, ang kalaban nila sa munisipyo ng Quezon City. Sabi nila, private yan, kumikita kayo dyan. So, ang depensa ng Lung Center, yung kinikita naman namin dyan, dinodonate namin sa aming charity ward. Something like that. So, to cut the story short, sinabi ng Supreme Court, if I remember correctly, na you have to pay taxes. Kasi earning yan. 'Di ba? Earnings yan. Yung portion na yan. Even if nasa loob sila ng ground ng Lung Center, kumikita kayo dyan. So, dapat lang na magbayad kayo. So, ito yung principle nun, or yung doctrine nun, it's pretty much the same dito sinasabi ni Kong Marcoleta. Na kahit pa foundation ka, or NGO ka, basta lumalabas na kita yan, ayan, bayad ka tax. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas mo ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Sabi makita natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, Kasi meron pa sila dito, yung Raffy Tulfo in action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw po. 23? 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days.
Di times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, $131,000 US dollar. No, ha? In last 90 days, $433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days. Mhm. So times 57 divided by 3. Mhm. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang Yung pagtulong na yon na malalambungan ngayon ng pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Yan ang issue dyan. Well, minsan po sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, Kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yon. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun Baka kaya ko pa siyang higitan Pwede nga po naman. Diba? Well, kaya yun po naman, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit Kasi alam niyo naman, Kong, mantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, ipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin, na ililigaw halimbawa, sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangan mapayapa sila. Yung magkaroon ng healing. Wala yun Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog hindi ba? Opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million. Yung naniniwala sa kanya. Noon, tungkulin din natin na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po kayo. Yeah. Well, sana maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong. Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung programa natin, kinukuha nila tapos... reaction video. Ayun. Nakita ko nga, biniyak-biyak nila. Ang daming reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun Opo. Shout out sa iyo, ko Margoleta. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya, hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Yeah. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya. Kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. Exactly. So yung kumisan, mali yung kanilang title Hindi na siguro sila magkaibigan. Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Okay, hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila
kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun, Well, aywan ko lang po nga, sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy, at ma-discuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Ang problema ganito Ito personal na nangyari at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Pinamana, Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, okay. Sabihin mo ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary sa DAR, si Conrad. Estrella. Conrad Estrella. Opo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talagang pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. Na-in-schedule siguro po. Kasi nakapila siya. Opo. Tinanong namin kung siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya at ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay. Pero, igit na 1 linggo siyang nakapila. Imagine mo yung sinayang, guys. Alam niyo pa, ako, ito share ko lang sa inyo. Kung gaano ka-importante sa akin ang oras. Sobrang importante sa akin ang oras. To the point na, ang halimbawa before nagko-commute lang ako, I'd rather take Grab or taxi whenever I go anywhere. Kasi sa isang araw, pwedeng 3, 4, o 5 yung kailangan kong puntahan. Okay? 2, 3 meeting ang kailangan kong attenan. Diba? Then, kada meeting ko, I have to spend hours with those people. Imagine nyo kung gaano kalaking oras nyo ang nawala sa pagpila and then yan lang ang sasabihin sa inyo. I can only imagine yung pagka-buisit, pagka-bad trip, yung galit. Diba? Imagine mo ino-offeran ka na directly. Diba? Hindi mo kailangan magpatulfo. Pero pinili mo magpatulfo because with the intention, take note, with the intention na hindi lang ma-resolve yung problema mo pero may mapahiya using the program of RTIA. Ito nandito na. Si Kong Marcoleta na, inilalapit ka na nga sa secretary. Diba? Cabinet secretary. Inayawan mo pa. Samantalang si Rafi Tulfo, kung halimbawa si Rafi Tulfo man yung nakausap niya, sino lang tatawagan ni Rafi Tulfo? Di syempre yung mga nasa lower level nung secretary. Imagine the waste of time. Imagine the stupidity. Ano yung pinaka-intention ng tao? Ma-resolve ba yung problema niya o may mapahiya siyang tao? Diba? Kasi kung gusto mo lang ma-resolve yung problema mo, you've taken the road less travel. Diba? So kung sinasabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng ng slot. Isang example lamang yun. Isang example lamang yun. So hindi pala siya nagano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun Ay, opo. Mabusisi yun. Komplikado yun. Actually, very technical ang usapin lupa. As in. Even sa pag-aaral namin, sa LTD, sa property, sa sales. Pagdating sa usapin ng lupa, guys, napaka-technical yan. Maraming consideration, maraming kailangan maaral. No? Mukhang simple, pero sa totoo lang, isa sa mga kaso na tumatagal is yung usapin ng lupa. Pero kapag yung awayan ng
Awayan ni Kulasisi at saka ni ganito. Aba, talagang yun kasi magiging ano maraming to, views magiging yun, viral ito, magiging baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Anyway, basa po kami ng ilang mga So, ayun na nga guys, no? Imagine niyo dito sa section na to, dito lang sa part na to ng video na to nila Kong Marcoleta. Ano na yung mga kinover nila? Usapin ng salin. May narinig ba kayo that Raffy Tulfo is one of the highest paying taxpayer? Wala pa. So far, wala pa. Karamihan ng nakikita ko artista. 'Di ba? Oh. Sa billion kung if those numbers are real, okay, sa billion na kinikita ni Raffy Tulfo. Sa tingin nyo, siya yung pinaka-median or sabihin na lang natin siya yung median na YouTuber, hindi. Tsaka come to think of it, kung isipin mo lang, hindi, there are times na naisip ko matalino si Raffy Tulfo. Sa totoo lang. There are times na iniisip ko matalino si Raffy Tulfo. Kasi gumawa siya ng business model niya na hindi niya kailangan mag-effort na mag-create ng mga content. Diba? Kusang lumalapit sa kanya yung nagiging content ng programa niya. Tawag nga dyan, easy money. Yung palay ang kusang lumalapit sa manok para tukain. Ngayon, since imagine niyo napag-usapan na yung salin, napag-usapan na yung saan napupunta yung kinikita ng RTIA, diba? Ang dami na guys, ang dami. And dapat sa totoo lang ako payong kaibigan para kay Raffy Tulfo. Sa dinami-dami ng taong binabangga mo. Sa dami-dami ng taong nayuyurak ang pagkatao dahil sa'yo. Sa mga sinasabi mo dyan sa loob ng Senado tuwing nagkakaroon kayo ng mga Senate sessions or inquiry in aid of legislation, Senate hearing. Hindi na ako magtataka kung one day may isa o grupo ng mga tao ang magpo-file ng mga ganyang klaseng complaint tungkol kay Raffy Tulfo. Diba? Hindi naiisip ni Raffy Tulfo yung mga consequences ng kanyang action. Na lahat ng ginagawa niya, bubumirang yan sa kanya balang araw. Di man ngayon, di man bukas, mga susunod siguro. I don't know when. And I'm not even sure kung sino magkakaroon ng interest. Diba? But definitely, kasalanan din to ni Raffy Tulfo eh. Siya ang nagbibigay ng bala sa mga taong kinalaban niya. Para magamitan siya ng mga, alam mo yung mga ginagawa niya. Pwedeng magamit yan laban sa kanya. Tsaka tama naman yung sinabi ni Kong Marcoleta eh. 'Di ba? Kung tunay kang kaibigan, itatama mo yung mali ng kaibigan mo. Ngayon, kung hindi niya matanggap yun, edi kayo? Friendship over na kayo, 'di ba? Oh. So, gusto lang din natin malaman, ano kaya susunod, no? Ano kaya plano ni Kong Marcoleta now na paunti-unti na open up sa kanya itong mga nangyayari o ginagawa ni Raffy Tulfo? As a lawyer, as a congressman. Ano sa tingin niyo susunod na ay pinaplano rito ni Kong Marcoleta, di ba? Siguro na pag-uusapan lang. Di ba? Pero gaya nga na sabi niya, if you're going to watch it over and over again, sabi niya rito na gusto niyang mamulat ang mata ng mga tao. Na yung 27 million is it doesn't comprise the entire Filipino. The numbers ng ating population. Nasa 160 na yata tayo. Sabihin na lang natin about 25% of our numbers ay mga viewers ni Raffy Tulfo. Tsaka yung mga followers ba niya, 100% followers talaga. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At i-share nyo na rin ang inyong thoughts about dito. Balita ko, may nakita akong video kanina ni Atty. Libayan sa TikTok. No, may nagre-upload doon
May nagsasabi na mukhang lahat daw ng ikinaso kay Attorney Libayan madidismiss pero may matitirang isa. 'Di ba? Hindi ko pa nahanap ko nga yung live na yun no. Anyway, pag-uusapan din natin yun in the next coming days.